Good morning, good afternoon, and good evening mga palangga. This is NC Epison. Hello and welcome to another episode of Lessons in Life. Our topic for this episode is all about halaga or value. Halaga ng mga taong nasa paligid natin at halaga towards sa kanila. Somehow, this topic is connected to our previous episode na intention. In most cases, hindi natin nabibigyang halaga ang mga taong tunay na may malasakit sa atin o nababaliwala natin ang presensya o ang mga bagay na ginagawa nila para sa atin for some reasons and vice versa. Pero ang pinakamadalas na rason nito ay naituon natin ang ating atensyon sa mga maling tao o bagay o ang mga taong hindi naman pala sila dapat ang pag-aksayahan ng panahon at atensyon dahil hindi naman pala totoo ang intensyon nila sa atin. Na may iba pala silang pakay sa atin at hindi ang pagiging totoong kaibigan, kundi may gusto lang silang makuha mula sa atin. O di naman kaya sa tingin nila ay mapapakinabangan nila tayo kaya sila nagbibigay ng oras sa atin. May instances na matindi ang pagkakabigay natin ng oras at panahon. Halos lahat na binigay natin sa kanila. Pero hindi pala nila deserve yon. May mas deserve pala sa mga oras at panahon na nailaan na natin sa kanila. Yun ang mga taong totoong may malasakit sa atin at totoong nagmamahal sa atin. Pero dahil nabulag tayo sa katotohanan, ay hindi na natin nakita kung sino ang totoo at sinong hindi. Kasi ang mga taong may kakaibang motibo, magaling magsalita, at may mabuting pakikitungo na obviously, siyang dahilan kung bakit nalinin lang tayo. Hindi natin agad namamalayan na sa likod pala ng magandang maskara at magandang palabas na mga yon ay may maitim na balak na nakatago. Pero sabi nga ng kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Huli na nang malaman natin ang lahat ng mga nangyari. May mga damage nang naiwan. May nasaktan na at may naiwang bakas ng kanyang pagiging makasarili. As much as possible, ayaw natin mangyari ang ganito, hindi ba? Pero yun nga, may mga bagay dito sa mundo na basta na lang nangyayari na hindi natin kayang kontrolin. Lalo na minsan ay talaga namang nakakasilaw ang kagandahan at kabaitan na ipinapakita sa atin sa unang tagpo pa lang. Just a reminder, dapat maging aware tayo sa mga ipinapakitang too good to be true kasi madalas red flag para yun sa atin. Huwag sana tayong magpapaniwala agad sa mga napapakinggan at nakikita natin dahil hindi lahat ng mga yon ay totoo, lalo na kung kumikinang ito na parang ginto. Madalas fake at matindi pa ay yun ang nakakasakit o nang bibiktima ng mga taong gullible or trustful. Masakit ang mga ganitong pangyayari lalo na kung tayo ang nababaliwala o hindi nabibigyang halaga na tayo pa man sana ang naging totoo. Nakakapanghinayang kapag na-realize natin kung kailan nawala na ang mga taong may malaki palang halaga sa ating buhay pero wala na sila. Nasaktan na sila at hindi ganon kadali para maghilom ang sugat na naidulot natin sa mga nangyaring hindi maganda and the other way around. Personally, naranasan kong mabaliwala for several times. Masakit pero ang importante, may natutunan akong aral sa mga pangyayaring yun sa buhay ko. Na hindi dapat ibigay ang lahat. Dapat magtira para sa sarili dahil mas mahirap at mas masakit kapag naubos ka ng hindi mo man lang namamalayan sa kakabigay ng buong oras at panahon sa kanila. Pero hindi ka nila mabigyan ng kahit konting halaga. Dahil hindi ikaw ang best para sa mga mata nila, hindi ikaw ang mas gusto nilang makasama, hindi ikaw ang kailangan nila. Kung hindi, ang mga bagay lang na kaya mong maibigay o magawa para sa kanila.
pero hindi ikaw mismo. Kahit masakit, nanatili ka in hopes na one day magbabago sila at ma-realize nila ang value mo. Until such time, unconsciously, you were already lost, exhausted, and much suffocated with the things and the people around you. Worse, you could no longer find the real you within yourself. Dahil sa kakabigay mo, ikaw ang naubos. Saklap, right? Sino sa inyo sa mga nanunood at nakikinig ngayon ang nakaka-relate sa ganitong sitwasyon? Para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, dapat laging kabilang sa mga dasal natin ang guidance at enlightenment dahil malaking tulong ito para matimbang natin ang mga bagay sa buhay natin. Napakalaking bagay na maiwas tayo sa mga bagay na makakatulot sa atin ng masakit at sugat. But for me, hindi man madali at dala ko hanggang ngayon ang mga memories of painful past na yon. Believe it or not, I am thankful and grateful kasi dahil sa mga yon, ang dami kong natutunan and I become stronger. It molded me to become who I am today. If not for those gut-wrenching past of mine, hindi siguro ako mas napalapit sa Diyos. Hindi siguro ako nag-grow ng ganito at hindi siguro ako ganito mag-isip at magsalita ngayon na may aral at makabuluhan para sa lahat. I admit, hindi siya madali at first. Duman din ako sa point ng buhay ko na napaka-down ng feelings ko dahil sobra talaga ako nasaktan at nadurog. Pero laking pasasalamat ko dahil nakayanan kong bumangon at magsimulang muli. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Dahil na-realize kong hindi ako pwedeng magpatalo sa sakit at sa pagkalakmong kong iyon dahil may 2 akong anak na umaasa sa akin. I surrendered and entrusted God with everything deep within me. I asked Him for enlightenment, guidance, and strength para makayanan kong makabangon muli at magpatuloy sa buhay. Dahil kung hindi ko lang buhay ang masisira, kundi pati ang buhay ng mga anak kong umaasa sa akin. Ang value o halaga ay applicable sa lahat ng uri ng relasyon, kaibigan, kapatid, anak, kabiyak o partner at sa marami pang iba. Kaya sana we should be keen observers and knows how to listen to our intuition para maiwasan natin ang mga ganitong mga kaganapan sa buhay natin. And if ever naranasan natin to, o kasalukuyang dinadanas ang ganitong sitwasyon, may this serve as a reminder and lesson to ponder. Para next time, alam na natin ang dapat nating gawin. Hopefully, marunong sana tayo magbigay halaga sa mga taong totoong may malasakit sa atin. Sa mga taong totoong tunay na nagmamahal at nagbibigay halaga sa atin. Kahit hindi natin kayang suklian o mapantayan ang mga bagay na kanilang binibigay sa atin. What's important is, nabigyang halaga natin ang lahat ng bagay na ating natatanggap mula sa kanila at maging sila mismo. At alam natin kung paano magpasalamat at makontento sa kung ano lang ang meron sa kasalukuyan. Huwag na tayo mag-ambisyon sa mga bagay na hindi natin kaya dahil madalas ito ang dahilan kung bakit nag-aim pa tayo ng mga bagay na wala sa atin o higit pa sa mga bagay na meron tayo. Kaya hindi na natin nabibigyan ng tamang halaga ang mga tao at bagay na kasalukuyang nasa sa atin na. Ikaw ba? Hayaan mo na lang pang mawala ang tao o bagay na dapat pala siya o yun ang nabigyan mo ng halaga? At hindi ang taong may hidden agenda lang pala sa'yo, bagay na naging dahilan kung bakit nasira ang buhay mo? Hayaan mo na lang bang hanggang tanaw ka na lang mula sa malayo dahil ikaw mismo ang nagtulak sa kanya papalayo? At hayaan mo na lang bang magsisi dahil nawala ang mga bagay na nasa sayo na pero sinayang mo pa? Ngayon, mag-isip ka na kung sino at ano ang karapat-dapat mong bigyan ng oras, panahon at halaga. Dahil maikli lang ang buhay,
Ika nga, we only live once in this world. No rewind, only forward. So please, don't hesitate to show your love to the people who has the special place in your heart. And don't forget to be thankful and grateful for the things you already have. Spend quality time with your loved ones. Let them know how valuable they are to you. Show them the love and attention they deserve. Wag puro social media lang. Dahil hindi ang mga tao na madalas mong nakakausap at nakakasalamuha ang dadamay sa iyo kapag may pagdadaanan ka sa buhay. Hindi sila ang mag-aalaga sa iyo kapag may sakit ka. At hindi sila mananatili sa buhay mo para bigyan ka ng sapat na oras, pagmamahal at halaga na deserve mo. Madalas sila ang mga taong darating at lilisan sa buhay mo para lang magbigay aral lang sa iyo. At kung meron man, ay masasabi kong 1 in a million at napakaswerte mong tao kung sa social media mo ito natagpuan. Nangyayaring mabaliwala ka nga sa mga taong malalapit sa iyo physically, ano pa kaya ang mga taong hindi mo naman lubos nakakilala at nakasama and vice versa? Another episode has been tackled and ended. I hope nagustuhan niyo po ang episode natin ngayon at sana ay may napulot po kayong aral. Please don't hesitate to share your thoughts and experiences if you like, or if you have a topic in mind that you want me to discuss with. Feel free to write it down in the comment box of this post. Thank you for watching and listening. I hope you continue to support my upcoming episodes, only here in Lessons in Life. This has been NC Epison saying, to God be the glory.